Guys, for today's video mga kaidol, nandito tayo ngayong mga kaidol para magbigay ng kunting kaalaman sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga subscriber at sa ating mga followers natin. Ito pala mga kaidol, na malaman ng lahat nating mga negosyante tungkol ito sa ukay-ukay. Meron palang batas na nagsabi na ang ukay-ukay bawal pala, lalo na pag imported ito, pag galing sa ibang bansa. Kaya sa lahat pa po ng mga kababayan natin na nagninegosyo sa mga ukay-ukay dito sa ating bansa, ingat lang po tayo, dahil pag kayo ay matsambahan na ma-inspeksyon ang inyong sasakyan na may karga ng ukay-ukay at malaman ito sa mga ating mga opisyal ng uniform officer na nakatalaga sa ating mga lansangan. At itong mga kaidol ay tulad ng sinasabi ko, ang ukay-ukay ay bawal pala, na ang ukay-ukay na ibenta dito sa ating bansa, na mayroon pala nagsabi to pag imported ang ukay-ukay ay ito ay bawal. Pag dito lang sa Pilipinas nagawa ng ukay-ukay, yan ay pwedeng gamitin dito at pwedeng ibenta dito sa Pilipinas. Pero kung galing sa ibang bansa yung mga damit, yan po ay bawal. Panoorin tong video mga kaidol, kasi mayroon akong ipapakita sa inyo na isang negosyante, na isang Muslim na negosyante na hold sila doon sa bayan ng Tabaco, Legazpi. At itong mga kaidol, i-import sana nila iyon, i-transfer sa ibang lugar, sa island. At iyon ang nangyari mga kaidol, hinold sila ng Coast Guard at ito ay tinon over doon sa Bureau of Custom. At yun nga sabi ng Bureau of Custom, ay ito ay bawal, lalo na pag galing sa ibang bansa yung item, kasi mayroon daw nagsabi batas na bawal ito. Kahit kung papabayagan ng batas natin at kailangan i-apila ito sa korte, na sana lahat ng mga ganitong mga negosyo, kasi karamihan naman dito sa bansang Pilipinas puro ukay-ukay ang mga tinitinda dito sa ating mga palengke. Halos palengke mga kaidol, mga kababayan natin, mga kalakas natin dyan ay nagtitinda ng mga ukay-ukay, at yan po ang mas mabilis na mabibinta sa merkado. At yan po mga kaidol, dapat mabago ang batas na ito na mai-allowed ang mga imported na galing sa ibang bansa ng mga ganitong mga ukay-ukay. Kaya para malaman ng lahat, ito yung ating detalye. Itong video na ipapakita natin, ito ay disclaimer lamang, at i-react lang natin itong video na mapanood natin ngayong araw na to, para sa kaalaman ng lahat. Ito ay isa sa mga impormasyon na malaman sa mga negosyante na lalo na nagtitinda ng ukay-ukay. Kaya ito na, huwag na natin patagalin mga kaidol, at ito panoorin nyo. Alright? Guys, nakakalungkot lang isipin na na itong nangyari sa amin, na biktima rin po kami lang. Hindi rin naman namin alam na bawal din pala yung ukay-ukay, kaya damay na din po yung namin, sasakyan. Masama na pala ngayon magsabi ng totoo. Kaya nakiusap ako kay attorney na baka pwede din videoan ko yung sasakyan ko para aware natin po yung mga kasama na mga nagtitinda po ng ukay-ukay. Huwag na kayo magtinda, kasi baka mangyari na din po sa inyo. Baka bagaya po kayo sa amin na biktima rin po ng ganitong batas daw, na di rin naman po kami aware. Kaya sa mga nagtitinda dyan ng mga ukay-ukay, please lang, wag na po kayo magtinda. Kasi kayo din po yung kawawa. Kasi katulad namin, biktima rin kami sa pagtitinda ng ukay-ukay na hindi namin alam na bawal din pala. Kaya tigilan yun na po yung pagtitinda ng mga ukay-ukay. Kaya sa mga big buyer dyan, sa mga supplier dyan, please lang, tigilan nyo na pagtitinda ng ukay-ukay. Please lang, wag na kayo magtinda. Kasi masakit sa kalooban ng akala namin is pwede magtinda, yung pala is bawal. Masakit lang sa loob. Wala kami tinatapakan na tao.
Tapos pati yung sasakyan namin. Ate, yung sasakyan namin nadamay. Naghanap buhay lang naman kami na maayos. Wala kaming tinatapakan na tao. Kaya sa mga nagtitinda ng mga ukay-ukay, please lang, tigilan nyo na, wag na kayo magtinda. Lalo na, kasi baka matulad kayo sa amin. Baka matulad lang kayo sa amin na biktima ng ganitong patakaran. Hindi namin alam. Hindi namin alam na bawal pala magtinda ng ukay. Excited pa naman ako sa pagbubukas namin ng shop. Mga followers ko dyan, wag na po kayo mag-alala sa amin. Tanggap ko na po na hindi na namin makuha yung ukay-ukay namin. Basta yung sasakyan ko lang na pinapangarap na magkaroon ng sasakyan is mabawi ko. Wala naman kaming ginawang masama. Hindi naman illegal yung hindi naman wala kaming ginawa. Wala kami tinatapakan. Yeah, please lang po. Tigilan nyo na magtinda ng ukay-ukay. Please lang po. Kasi baka mangyari sa amin. Kami mag-asawa. 20 bulto ng mga ukay-ukay na ibibiyahe sana patungong Catanduanes ang kinumpiska ng Philippine Coast Guard nitong Lunes, Marso 2. Ayon sa mga otoridad, hinuli ang mga paninda dahil wala umano itong kaukulang dokumento. Ngunit umalma ang may-ari ng ukay-ukay. Ayon kay Norhana Di Baratun, unfair ang paghuli sa kanila samantalang talamak ang bintahan ng ukay-ukay sa buong bansa. Kahapon, dumulog si Norhana kasama ang kanyang asawa sa tanggapan ng Bureau of Customs Legazpi kung saan itinurn over ang mga ukay-ukay. Naisa na nilang bawiin ang mga nakumpiskang items maging ang kanilang van, ngunit hindi pumayag ang custom. Ayon kay Attorney Wato Ribanal ng Bureau of Customs Legazpi, ipinagbabawal ng batas ang pagbebenta ng mga ukay-ukay. Noong March 2 po, nagkaroon po ng apprehension sa Port of Tabaco. Ang nakapag-apprehend po ay Philippine Coast Guard, assigned din Tabaco, at tinurn over po siya sa Bureau of Customs of ng Legazpi. Meron po tayo specific na law against the importation of commercial articles, commonly known as ukay-ukay. Kaya po siya na-apprehend at tinurn over po dito sa Bureau of Customs. Upang mabawi ang mga nasamsam na items, kailangan daw itong dumaan sa proseso. Magkakaroon po tayo ng forfeiture proceedings in which pwede po siyang, yung claimant po natin, yung nahulihan po natin ng ukay-ukay, pwede po siyang kumuha ng abogado para po i-defend kung bakit hindi namin kailangan kunin yung mga ukay-ukay. Kung talagang ukay-ukay po siya, i-confiscate po siya. Pero kapag nalaman po natin na hindi naman siya imported articles, kagaya ng used clothing, yun po, pwede po siyang mai-release sa claimant po natin. Kaninang umaga, binuksan ng Bureau of Customs Legazpi ang mga bulto ng ukay-ukay para inspeksyonin at nang masiguro ang mga laman nito. Kanina po nagkaroon po tayo ng inventory. Nilagyan po natin ng seal yung mga nahuli nating ukay-ukay for the purposes po siya ng forfeiture proceedings natin. Para po ma-safeguard din natin yung laman ng mga ukay-ukay, tinignan din natin kung ano yung mga articles na nandun sa loob. At pagkatapos po, binalik natin at nilagyan po natin ng seal. Samantala, upang maging legal ang pagbebenta ng ukay-ukay, dapat umanong magkaroon ng panibagong batas upang pahintulutan ito sa bansa. Hana Francesca Boragay para sa Bicol.ph. Yun mga ka-idol, nakita nyo naman at napanood nyo ang bidyong ito. Sana po mayroon kayong matutunan at mag-ingat din sa mga ganitong mga negosyo. Kasi hindi naman sinasabi natin lahat ng mga ukay-ukay ay bawal. Gaya po doon sa ini-explain ng isang attorney ng Bureau of Customs na ganito po ang nangyayari. Kaya yung mga ka-idol natin na nanonood natin, i-share nitong video nito lalo sa mga negosyante. Gaya ng sinasabi ni Madam na huwag po tayo magbinta ng ukay-ukay. Kaya tigilan na po ang pagbibinta ng ukay-ukay galing sa ibang bansa kasi mas mabigat ang parusa sa isang parang iniisip criminal ka, no? Kasi hinuhuli ka eh. Kawawa rin yung sasakyan mo at hindi na rin mabalik yung pera na pinagbili mo doon sa ukay-ukay na yon. Kaya sa lahat nating mga negosyante dyan,
mag-ingat po tayo sa pagbinta ng ukay-ukay dahil bawal pala ito ng ating batas dito sa Pilipinas. Kaya sa mga kababayan natin na nais pong malaman ang katotohanan, ito i-share nyo po ang bidyong ito para sa kaalaman ng lahat. Ito ay disclaimer lamang, nakita natin sa isang social media creators. Ito yung kanyang pangalan. Huwag niyong kalimutan i-follow yung kanyang Facebook account, mga ka-idol natin. At ito ay isang mahalagang impormasyon sa ating mga subscriber. Ito ang pinakamahalaga sa lahat nating mga kababayan na nagninegosyo ng ganitong negosyo ng ukay-ukay. Kaya maraming salamat sa ating mga kababayan. Ang iyong Kalakas ng Puso TV ay patuloy nagbibigay ng magandang impormasyon sa ating mga kababayan dito sa bansang Pilipinas. Alright mga kaidol, salamat, God bless, and don't forget follow and like and share sa ating video. Alright.